Ayan na. Ano na? Ano na? Ano Akalain mo yon yung mga chismisa natin, recorded na. Pero ang kagandahan naman dito ay no filter pa rin siya. Kaya naman, better. Hindi mo ko binibrief sa mga sinasabi mo. Hindi ko rin alam itong sinasabi ko. Yung pala mga sasabi. Alam mo, nag-uusap tayo kanina kung anong pag-uusapan ngayon. Wala kang ibang sinabi. Hindi ko nga alam to. May intro ka na palang bading ka. Well, eto na nga, pag-uusapan natin mga hindi natin ba pag-uusapan sa ere. Oo nga, sayang naman kung alam lang na mga nakikinig sa radyo yung mga namimiss nilang insights about us, yung mga opinions natin. Ay, totoo. Talaga naman, Na pinag-uusapan natin yung mga kaopisina. Ala, gusto mo ba? Charot. Ano bang topic natin, B-boy? May tatanong lang ako sa Uganda kasi lately, di ba talamak? At hindi nga lately, parang ever since na-imbento ang usaping pag-ibig or kung sino man ang unang nakaramdam niyan, talagang talamak na ang pang-cheat. Ay, hindi ko alam yan. Pangangalunya. Wala sa bokabularyo ko yan. Pagsasalawahan. Wala sa bokabularyo mo pero ginawa sa'yo. Ay! Hoy! Hindi Sorry! Pasensya, nadulas ako. Ginawa sa akin pero affected ba ako? Ay! Ganda! Pili lang talaga may kayang gumawa niyan. Ano bang question mo? Eto nga, naranasan mo na ba ang maloko? At kung oo, sayang naman. Ganda-wanda na naloko pa. Ay, ano yan? Wala yung pinipiling mukha. Walang pinipiling sitwasyon. Correct. At kung tatanungin niyo ako, hindi. Naranasan ko na siya multiple times. Ay, sa ganda mong yan. Yan. Lagi ko naririnig yan. Laging sinasabi ng mga tao na, ay, niloko ka pa, sa ganda mong yan. Ganun. Paano na lang kami? Ako'y lubos na nababahala. Pero sa bagay, sabi nga, di ba, wala naman sa itsura si Ganda Wanda nga na nasa pangalan na ang ganda, di ba? Nasa mukha pa, niloko pa rin. So, wala talaga yan. So, kung ikaw pangit ka, pwede naman ding itrato ka pa rin ng tama. Diba? Grabe ka naman. Totoo naman. Grabe ka naman sa mga pangit. Ay, hindi ganon. Doon ko nga na-realize na parang sa pag-ibig, wala talaga, hindi talaga importante yung physically. Oo. Totoo. Duda ako dyan. Ay, gandang-ganda sa Duda ako dyan. Gandang-ganda sa sarili. Pero ayun. Hindi, ano ba yung mga factors sa tingin mo kung bakit ang isang tao ay nag-cheat? Marami talaga akong na-consider na factors. Pero never kong naisip na about sa akin. Oo, na mangyayari sa'yo. Kasi yung iba, halimbawa, ikaw, may nag-cheat sa'yo. Ang iisipin mo kasi, sa'yo yung mali, meron kang pagkukulang na ang pangit ko kasi. Mag-self-pity ka. Wala pa akong napapatunayan sa buhay. O kaya naman, mas maganda kasi yung ex niya, hindi talaga ako yung type niya, hindi ganitong katawan yung standard gusto niya. Natutunan ko sa ganyan, sa mga ganyang sitwasyon, laging sila ang may problema. Totoo naman. Lalo na kapag alam mo sa sarili mo na okay ka naman as a person at nabigay mo naman 100% yung responsibility mo bilang partner. Correct. Dapat hindi mo iisipin na sa'yo ang mali. Problema, oo. Kaya nga alam mo, kapag ako nasa relasyon, tapos niloko ako, hiwalay, kinabukasan, ganda ko pa din. Okay na ako ulit. Ay, pag okay na ako ulit, lagi nilang sinasabi, ano ba, nagmahal ka ba talaga? O ano bang, anong magic? Ba't paano hindi ka nanlulumo? Parang hindi ka naapektuhan. Oo, parang hindi ka nagluluksa na wala ka. Pero ikaw personally, within, sa ibuturan ng puso mo, may nararamdaman ka ba? Or talagang deadma kills ka lang? Deadma talaga ako. Talaga? Oo. Kapag nahuli ko talaga, parang nag-shutdown yung automatically namamanid na wala ng pakiramdam. Oo, na parang, oh my God, nagkamali ka ng binangga. Maling puso ang iyong dinurog. Bato ito. Ano kasi yan sa akin deal breaker yan sa akin Oo, lahat naman, di ba? Alam mo sa relationship, hoy, hindi lahat. Top yan. Hindi lahat. May mga kayang lunukin. Mga tanga yun. Kahit na huli na ng harap-harapan. Iwanan mo yan. Ako, sa akin, piliin ganon. mo. Tanga. Oo, talaga. Sa bagay, kasi
tanga sila. Tanga nga, oo. Pero ito nga, depende nga sa ano talaga. Depende sa personality mo. Correct. May mga tao na parang ready ako sa tao na to kahit mag-cheat siya pa din. Parang hindi naman ako umabot pa sa ganung ano. Na magsisettle ka sa isang tao na. Sa ganung level na. Eto na, sige. Bilang nabanggit mo na yung mga ganyan mong insights. Hindi pa nga ako tapos Gusto kong marinig ang kwento ng isang Ganda Wanda. Parang interview to. Ako lang ba niloko? Ikaw hindi ka pa niloko? Mamaya, maririnig mo kung gaano kahapde ang dinadamdam ko. Go. Paano? Gusto mo marinig Oo, gusto ko marinig yung paano ka niloko, kung paano ka ginago, ganon. Sino ba doon? Hilang. Ang dami. Or dati ako nung una ko nagka-jowa, takot na takot ako. Yan yung fear ko na baka hindi ko alam ang gagawin ko kapag nahuli. 'Di ba sa Facebook may mga group ng hinuhuli yung mga kirida, ganon. Tapos lagi kong ini-imagine na, hala, paano pag ako yung nandun, ganon. As kirida? Hindi, gaga. May point. May point na naisip ko. Sabi ko, para pag ako yung nahuli. Oh my God, yung mukha ka sa group Facebook, na ng Facebook. Pero naisip ko yun. Kasi syempre, grabe yung pagdadrama nila. Grabe yung pagwawala. Tapos sabi ko, hala, pagkatapos kaya nito, sila pa din. Yun talaga yung iniisip ko. Tatanggapin niya pa rin ba yung asawa niya? Ganito, ganyan. Kahit yung mga magjowa, yung mga nahuli sa hotel. Diba? Alam mo ba yun? Yung mga sinusugod, may kasamang pulis. Mga ganyan. Tapos pag naabutan mo, hubot-hubad, nakakumot hindi, lang. may naalala ko, B-boy. Nanood ako ng MMK. Kung di ako nagkakamali. Si Bella Padilla ang nandun sa gumanap. Oo, ang gumanap. Tapos matagal na silang magjowa. As in engaged, ewan ko kung engaged na sila. Basta ganun yung point. As in long-term relationship. Tapos, nag-Hong Kong sila. Nag-Disneyland sila. Ay. Di, nakafocus ako. Ang point, habang nandun sila sa Disneyland, may ina-update na iba yung lalaki. So, may iba na yung lalaki. Oo, ang nangyari, si Bella Padilla nun, umuwi siya ng Pilipinas, tapos nakipaghiwalay siya. Tapos sabi ko, paano pag ako? Ayoko i-manifest, pero sabi ko, natatakot talaga. May jowa ako noon. May jowa kaya ako may fear ka talaga na baka ma-experience mo. Ma-experience ko. At nag-Disneyland ba kayo ng jowa mo na yun? Hindi, kasi wala kaming pera. Sabi ko, hindi mangyayari sa akin. Hindi mangyayari sa akin yan kasi wala kaming pag-Disneyland. Hindi. Pero yun yung fear ko sa kaya hindi ko siya makalimutan. Kasi sabi ko, oh my God, kasi dun sa kwento na yun, nag-invest na siya ng buong buhay niya, na ready na siya, nakikita niya na give up na ang lahat. Oo, give up na ang lahat. Tapos biglang isang iglap, mawawala lang. So sabi ko, ito talaga yung feel ko, deal breaker ko to. Kaya kong magtiis sa ugali, kasi iba-iba naman talaga yung personality, di ba? Kaya magtiis sa pamilya. Sana all! Pero kapag may iba ng taong involved, sabi ko, ay hindi. Kasi dapat fini-figure out natin ng isa't isa. Bakit magpapasok ka pa ng ibang tao? At saka sa relasyon gano'n naman talaga, di ba? Dapat dalawa lang kayo. Dalawa lang ang slot dyan. Bakit nagpapasok ka ng iba, ng gate crusher? Oo. Baka groupings. Hindi ko alam. Diba? Group yourself into two, ikaw yung naiwan. So yun, going back, sabi ko talaga, ayoko maranasan yan. Well, naman, yung current jowa ko nun, hindi ko sa kanya na-experience dun sa sumunod. Dun sa sumunod kong jowa. Oo. Nahuli ko kasi may nagsumbong sa akin. Ay, kusang lumalapit sa'yo. Oo, eto nga ha. Eto, akala nyo ba kaming magaganda? Akala nyo kaming, sige ito na lang, kaming mga babae, yung akala mo super makalkal, ganon, hindi. Ako, ang pakiwari ko, ang mantra ko sa sarili ko, kapag mahuhuli ko na meron kang iba, kusang lalapit sa akin ng ebidensya. Ang mga impormasyon. Oo. Hindi ko kailangan kalkalin ang cellphone mo. Hindi ko kailangan alamin lahat ng password ng social media mo. So paano? Kapag hindi ka para sa akin, hahanap ang universe ng paraan para malaman ko yan. Ganon. Eto pa, yung jowa ko na yun na love bomb niya ako. Paano yung love bomb? Diba? Hindi mo alam i-define. Ayoko nang alala. Wag nang definition. Ang hirap. Hindi, parang siguro 1 linggo pa lang. Grabe na, parang nasa na kami.
nagpaplano na siya ng mga bahay-bahay, Oo, ganun. kasal-kasal. Oo, kasal. Ganyan naman talaga kapag ano pa, di ba, nasa daydream pa eh. Oo, pero kilalanin mo muna sana ako pag mo ko ibahay, parang gano'n. As in, kahit tulog ka, kinakausap ka niya. Tapos, grabe yung pag-admire niya sa'yo. Para kang Diyosa. Ganon. Kaya syempre ikaw, bilang isang taong normal na nagmamahal din. Oo. Syempre, magda-dive in ka rin naman. Oo, di ba, parang itatry mong i-reciprocate yung pinapakita sa'yo ng partner mo. Okay. Nakita ko yung point na grabe siya sa words of affirmation. Pero yung ibabangga mo na yung words dun sa action, hindi ko siya Hindi na makita. nagmamatch. Oo, kaya nagkaroon ako ng parang duda. Sabi ko, tapos nagdasal ako noon, sabi ko talaga, kapag hindi po siya para sa akin. Yun ang lagi ko sinasabi. Pag hindi po siya para sa akin, gumawa po kayo ng paraan para tanggalin siya sa buhay ko kasi hindi ko po kaya gawin mag-isa. Oo, parang iilagay niyo po ako sa sitwasyon na sasabihin ko na hindi talaga siya ang para sa akin. Kinabukasan, may nag-chat sa akin babae. Ang sabi niya sa akin, your boyfriend is bugging my friend. Tell him to stop and be loyal. Yun ang exact. Naalala ko pa talaga. Yun talagang exact. Kung kaya ko lang ipakita sa mga nakikinig ngayon, yung chat. Tapos, sinend sa akin yung screenshot. Ang sabi niya dun sa screenshot, gusto mo magkita tayo. Wag mong sabihin to sa iba, ha? Ganon. Habang nila-love bomb niya ako, habang sinasabi niya na, ganda mo talaga, ganto ganyan, o gusto mo ganitong klaseng bahay. Ang dami niyang pangarap sa amin. Tapos naghahanap siya ng, ewan ko tawag doon, butikol. Butikol? Ang bastos naman. What's butikol? Burikol kasi, di butikol. Kala ko maghanap siya ng taga-butikol. Eto nga lang yung nakakatawa, napahiya siya. Kasi hindi siya pinatulan eh. Oo, nagsumbong. Tapos sabi ko, oh my God, ito na yung hinihiling ko na, the turning point. Oo, turning point. Isa pa, naging kami, tapos magka-Canada siya. Magka-Canada siya. So, sabi ko, ay, ba't ako binilagay sa ganitong sitwasyon? Ang sabi ko pa naman, hindi ko kaya mag-LDR. Pero, as tanga-tanga girly. Siyempre, tinanggap mo yun. Hindi, nga. Ang sabi ko, ang naisip ko doon, nilagay niyo po ba ako sa LDR para ma-experience ko yung LDR? Challenge po ba ito sa relasyon? Hindi po masyadong clear eh. Kasi sinabi ko talaga na ayoko din ng LDR. Tapos, yun na, nag-domino effect na binigyan LDR. Tapos may cheating incident na, nilet go ko na. Clue na yun ni Lord eh. Sabi ni Lord, naktanga mo naman, ito na nga, nilayo ko na sa'yo. Ito na, oo nga, challenge ka pa ba? Challenge ka pa nalalaman. Kaloka ka naman. Tanga-tanga na ka. Disappointed ako, nak. So yun, mga kailang dasal ako nun kasi nga, blinded nga ako. Tapos, nung nahuli ko, nakipagwalay na ako agad. Sabi ko. Wait lang, paano mo na yung courage? Parang, hindi na pwede to. Deal breaker talaga to, ayoko na. Wala ka nang parang hesitation. Wala talaga. Oy, oo. Ang tapang. Wala talaga. Sana lahat ganyan, no? Alam mo ba, nung nakipagwalay, nauna pa siyang umiyak. Ay, ganun talaga kapag guilty. Oo, kaya naiinis ako lalo kasi parang depensahan mo naman yung sarili mo. Bakit mo ginawa yan? Hindi yung nag-iiyak ka dyan. Ganun sila. Ganun yung parang pinaka-defense mechanism nila na magpapaawa sila sa'yo. Oo. Diba na kunyari sila yung vulnerable. Ewan ko sa mga ganyan, sa mga cheater, no? Pag ganyan na yung sitwasyon, biglang nagkakasakit yung tatay. Oo! Diba? Parang biglang kakate sa anit. Ay, totoo. Alam mo kung bakit? Kasi syempre, nakipaghiwalay ka ganun. Tapos nagre-reach out pa. So, para siyang, binibigyan mo pa siya ng konting attention. Kahit pa paano. Drifting away, slowly. Pero wala na tayo Pero sige, dahil nagagandahan ka pa rin sa akin. Asarap na sarap ka sa akin. Hindi mo ako makalimutan. Ganon. So, nag-usap pa naman kami after. Like, nag-usap lang. Usap lang, hoy! Boring. Ay, isa pa yan. Ayoko na pag nalaman ko na ayoko mag-jurit-jurit sa kanya. Oo, hindi ko na kaya. Sa bagay, no, kasi maiisip mo, bakit ako makikipag jurit-jurit sa'yo? Naghahanap ka nga ng iba. Mamaya nasawsaw mo na sa ibang dip yan, be. Totoo. Diba? Yung dip na gusto ko, sour cream lang, nasawsaw mo na sa cheddar.
Ayoko na maasim na ano, diba? Oo, te. Sa Oo. ibang dip ka na lang. Doon ka na lang sa maraming dip. Correct. Oo. Anyway, so yun, nausap pa naman kami after kasi nga gusto niya pa parang ng chance, gano'n. Na maayos. Na maayos. Kapal na mukha. Oo. Tapos kwento-kwento siya. Nagkukwento siya sa akin na, si Papa, may taning na ang buhay. Wala. Sabi niya sa akin, 27 days na lang siya. May ganun ba? Ano ba to? So, anong gagawin ko? I-revive ko yung papa mo. Daig-daig ba ang teleserye? Ito si bakla. Ang daming... No, time na yun, sabi ko, di na ako naniniwala dito. Tapos nag-hallucinate siya. Nakikita niya daw ako sa sala nila. Baliw ang Pero ulo ko. Alam mo yung imbis na matuwa ka na Oo. nagre-reach out pa siya na parang patunayan mo naman yung sarili mo na nagkamali ako sa decision ko na i-let go ka. Kasi wala namang nangyari. Hindi nga natuloy kasi sinumbong siya sa akin. So ibig sabihin, di ko sure, hindi lang siya pinatulan nung babae. Pero hindi ko alam ano pa yung iba na hindi ko nalalaman. So sabi ko, ayoko nang i-risk yun kasi ako yung kawawa. Kaya pagkatapos, sabi ko na lang, sige, titignan ko kung anong reaction mo pagkatapos ng lahat. Ang bakla, nag-imbento na ng, alis na ako, pupunta na ako ng Canada next month. Umabot na ng 1 taon bago siya, umalis. So sabi ko, napakasinungaling nitong... Napakabaliw na. Ang payet na ng mga sinasabi. Napakasinungaling nitong tao na to. Tapos natatakot ako sa kanya kasi nagpa-flood siya ng call. Pati sa parents ko, ha? Oo, nakatakot. Nag-flood siya ng call. Tapos, sabi niya, andyan po ba si Ganda Wanda? Sige, magpapa-shout out po ako. Magpapabati po ako sa radyo. Andyan ba si Ganda Wanda? Nakikita ko. Sa mama ko, ha? Ano sabi? Nakikita ko po siya dito sa sala. Putay na mo, hinanap mo sa akin, nakikita mo naman pala. Ikaw pala nakakita yung nanap mo pa sa akin. Tapos yun, nilet go ko na siya nung parang sabi ko, ano na to? Nababaliw na to. Oo, parang, ang hirap mag-deal with sa mga ganyan. Sabi ko, ayoko nang ma-associate sa ganitong klase ng tao. Pagkatapos nun, wala na, nag-block na. Sila nagbablock, nag-unfriend na, ganyan-ganyan. After ilang years, nakikita ko nagsa-story ko. Alam mo yan! Ganda problem! Alam mo yan. Ganun talaga. Kapag nag-cheat kayo, tapos alam nyo na kayo yung mali, kayo talaga yung mahihirapang mag-move on. Correct. Kayo ang babali. Kasi, di ba, like, nasa inyo na ang pinakamasarap na potahe. Di ba? Hinayaan nyo pang mapanis. Ayoko na lang talaga. Mga tanga-tanga. Ayun ang kwento. Tapos, yung sumunod. Ang dami! Diba? Ang dami mong cheater na ex. Oo, hindi ko talaga alam. Alam nyo ba, lagi sinasabi sa akin na ang malas-malas ko sa lalaki. Pero, malalaman mo ba yun na cheater sila sa umpisa? Hindi naman eh. Oo, parang siguro, best foot forward. Ang akin na lang, at least, alam ko kung anong gagawin ko kapag natapat ako sa ganong klase ng tao. Na, sige, ipakilala nyo ako sa barumbado, sa ganito, ganyan, sa kung deal breaker man, sa mga cheater, ganyan. Pero at least, alam ko, yung gagawin ko sa sarili ko, once na nangyari yun. Hindi mo siya kayang i-prevent, pero alam mo yung cure. Oo. Diba, alam mo yung gagawin, just in case. Totoo. Tsaka, isang patunay lang din nung kay... Ano ba? Pangalanan natin siyang Light. Light? Okay. Light in Japanese. Tawang-tawa ka, di ko naman alam ibig sabihin sa Japanese. Basta, si Light. Napatunayan ko talaga. Tama yung decision ko kasi siya yung bumabalik ng bumabalik. Oo, may ganon sa mga cheater. Pag alam nila sila yung mali, parang, ako yung mali. Tignan ko nga, kamustahin ko nga kung ano nang itsura niya ngayon. Oo, parang tinetest nila kung kakagat ka pa rin ulit. Kakagat ka pa, oo. Kakagat pero hindi sa... Kakagatin ko talaga yan. Makaganti man lang. Kinagat ko na kasi. Makaganti-ganti man lang. Kagatin ko talaga yung sobrang balat niya. Kadiri. Ang graphic. Diba? Kung ito yung gusto mo, sige, ibibigay ko sa'yo, pero pagante. Ayoko
Ayoko na sobrang bala. Pag nakatag mo, bibigay ko sa'yo. Anong tawag doon? Price tag. Doon mo makikita yung barcode. Maraming linya-linya. Naiyak ako. Ba't ba kasi may ganun? Wala lang. Gusto ko lang. Bastos ako eh. May ganun ka ba? Marami. May ganun ka? Ay, ako? Marami akong nakita. I've seen a lot. Pero, kung ako yung tatanungin Ikaw mo, personally. labas muna tayo dito. Ang sakit ng likod ka. Hoy, cheater! Ay, hindi. Cheater yung usapan. Ang bastos mo naman. Ay, hindi, walang price tag yun. Ano yun? Wala siyang price tag. Oh. Wala siyang halaga. Ah? Kalaki yung palong ng manok. Alam mo yung palong ng manok, pag yung nakalaylay, pag matanda na. Lumalayo na tayo! Oo nga, lumalayo na. Ulit Hindi, na- naalala ko lang is kasi marerelate ko siya dun sa ex ko. Ganon na ganon yung remembrance na iniwan niya sa akin bago niya ako lokohin. Hindi ko ma-unsee. Hanggang ngayon na-associate ko sa pag nakakita ko ng ng manok. Oo, sabi ko, ayan, tuka-tuka ka na lang na. Kung kani-kanina mo kasi tinukayang Pwede ba mag-break? Ano? Ano na, ito na yung sa akin. Ang init, puta. Naging bastos na, babe. Ay, hindi yun nga, ma-associate ko siya dun sa cheater kong ex. Like, I remember the night. Oh my God. Wait lang, dito ka muna. Parang taka naman to. Ayaw mo na sa mic. Laugh na laugh, Derek! Ito na. Oh, go. So, yung akin naman, hindi kami naging mag-on. Oh. Naging mag-fling lang kami. So, common friend siya. Tapos, alam ko na magaling siya when it comes to love. Kasi Paano parang, mo naman nalaman agad? kasi nakita ko yung acts of service niya dun sa mga nagiging partner niya. Tapos, siya yung madalas niloloko. Siya yung nagpo-post lagi sa Facebook na parang, Sad. kaya na niya, Oo, niloko niya ako. yung parang laging victim, gano'n. Oo. So, ako naman, binigyan ko ng chance. Siyempre, ako na to. Ako magsisave sa'yo. Oo, May ganon. May ganong Oo. feeling na kung Oo. hindi mo mahanap yung tamang tao para sa'yo, sige, itatry ko na baka ako yun. Ako yun. Mm-mm. Ay, ayoko niyan. Oh, Eh go. di, eto na nga. Tapos, parang nila-love bomb din ako ng gago. Oo, itago natin sa pangalang, In Japanese. in Japanese. Tamago. Sige, si Tamago. Ayan, si Japanese. Oo. Si Japanese to. Japanese siya. Di ba alam? Di ba nga blurred yung ano niya na kunento ko sa'yo? Kahit sa personal pala, blurred yun. Pixelated mo yung mga kanto. Tapos? Ato na, going back. Ay, syempre, eto na. Eh, di nilandi ko na rin siya. Kasi, may itsura naman talaga siya eh. Oh. Campus heartthrob yun. Marami nagkakagusto doon. So, sabi ko, eto na yung chance ko. Kasi nung high school, bet ko rin siya. Tapos, eto na. Tapos, parang, habang tumatagal yung pag-uusap namin, yung talking stage, parang napapansin ko, bumabagal siya mag-reply, ganyan. Bawa, ang chat ko. Talking stage pa lang yan. Talking stage. Usap lang, talking stage. With Hoy, ano na? usap pa lang yun. Grabe ka naman saan, tingin mo sa akin, hindot. Oo naman. Kaya tayo, that's what friends Siyempre. are for. Be, eto ang twist, malalaman mo mamaya. O, eto na nga, going back. Eh di chat-chat kami, tas ang bagal niya mag-reply, mafe-feel mo na wala siyang interest sa'yo. Pero kapag nag-chat naman siya, nag-reply siya, at may ginawa siya towards you and for you, mafe-feel mo rin naman na, ay, love ako. Interesado siya. Ay, tawag dyan, breadcrumbing. Breadcrumbing. Oo, yung ini-sprinkle ka lang niya. Oo. Tapos wala na ulit. Tapos sprinkle ka niya ulit. Ganon. Bits by bits. Ganun. Correct, oo. So yun, magchat ako ng 12, tapos magre-reply siya ng 6 p.m., tapos magre-reply ako ng 6:01. Ayoko ng ganyan. Tanga, diba? Alam mo ba, sabi nila, dapat daw pag nagmahal ka, yung baliw na baliw sa'yo. Ayun yun, ako yung baliw na baliw sa kanya.
Nabaliktad ba eh. Nabaliktad yung rules. Ayun na. So yun, minute ko siya, ganyan. Tapos eto na. Nag-staycation, be. Kayo? Hindi, mga kaibigan. Kasama namin mga kaibigan. Kasama yung mga kaibigan nun. Staycation kami. Oh. Tapos sabi ko sa mga kaibigan ko, hindi ko na kaya. Gagamitin ko na tong opportunity na to para na sa kanya closure. Tapos naalala ko, wala pa lang kami. Kasi sabihin ko lang sa kanya na ayoko na. Itigil na natin kung wala kang interest sa akin. Sige, so be it. Goodbye. See you in another life. Decided ka na. Oh. Tapos may gabi yun. Kinabukasan lumabas akong may sa dibdib. Pastos si Dot. Sabi ko sa mga kaibigan ko, nauntog yan sa doorknob. Ay, ginamit ko din yan. Nagkapasa ako sa braso, tapos may nakakita sa akin. Nag-a-apply ako ng work. Oo, tapos ang laki ng pasa ako sa braso. Akala nila, sinasaktan ako. Oo, di nila pero alam. Hindi ko masabi na, kagat po yan ng jowa. Kagat po yan ng pag-ibig. Eto na nga. So, going back, so hindi pa rin kami nag-split or tinuloy pa rin namin yung meron sa aming dalawa. Tapos, since malayo siya, taga-province siya, isa ko dito sa Manila, so ang mode of communication namin, chat-chat lang. Chat lang. Tapos yun na nga lang yung means of communication namin, hindi pa niya nagagawa ng maayos. Palagi. So nga ako lagi ako naghihintay, umaasa. Tapos, parang lagi kaming hindi usap, hindi usap. Parang umaabot siya ng every, parang weekly parang contractual siya, ganun. Endo. Ganun. Tapos one night, after 2 weeks nun, wala siyang message. Tapos one night, nag-message yung friend niya, na friend ko din, yung nagpakilala sa amin, yung common friend namin. Yung mutual friend niyo. Nag-send siya ng photo. Tapos sabi ko, ay, yung picture na to, for sure, siya to na may kasamang iba. Hindi ko pa alam yun hindi ko pa na-open yung photo, pero may instinct na ako. Na yun, na may ganun. Tapos pagka-open ko, may ka-holding hand siya, sa my day, Wala pa kayong closure. Wala, Sabi niya lang mag-shooting siya. Yung kasi nag-extra siya. Sabi niya may lock-in taping siya. So, hindi siya makakalabas. Tapos may ka-holding hands na iba, Ano? Ba't ka namang umiyak? Hindi ako umiyak, Sabi ko, tangin naman, gusto mo lang pala ng kama namin. Kahawak kamay. Sana sinabi mo, nagsimba na lang tayo. Ano? Kasi ganun yung my day, na magkahawak sila ng kamay. Tapos yun yung pinicturan. Tapos, ang caption, I love you, see you again soon. Nag-I love you na kayo. Nag-I love you na kami nun, Ano ba yan? Cheating ba yan? Kasi wala naman kayong yun nga, label. So yun din yung importance ng label. Doon ako natauhan. Kasi before, I wasn't a fan of label. I mean, hindi naman ayaw totally. Pero kung bibigay, yun, kasi sa kanya, kaya hindi ko rin binigay. Kasi yun nga, ganun siya So, may feels ako na parang hindi siya deserving, pero I'll keep on trying na, alam mo yun, maging into me siya. Tapos, mahalin ko rin talaga siya totally. Hanggang dumating sa point na mapatunayan niya na, worth it. Kasi yun din yung isang factor. Kayo magle-label. Oo, na siguro kaya sabi ng mga kaibigan niya, baka nag-cheat kasi hindi mo binibigyan ng label, ganyan. Ako, hindi ko talaga rin masabing cheating. Ano siya? Tanga lang talaga ako, gano'n. Pwede. Kasi, hindi ko masabi talaga. Yun nga, importance ng label. Correct. Kasi na siya, it's a commitment. Pero yung sa inyo, parang feeling ko, hindi pa naman siya committed. Tapos lalo na, hindi rin naman naging klaro na hindi kayo pwedeng makipagkilala sa ibang tao. Pero di ba kapag ganon, nag-I love you ka, like nagme-message ka sa isang tao, nakakaanuha mo siya. Somehow, you are looking forward na maging kayo ng taong yun and seeing the goal na sa'yo siya pupunta without any obstruction, 'di ba, na mapupunta siya sa iba, makikisawsaw pa siya sa ibang tao. Alam mo yun? 'Di ba, dapat diretso ang tingin sa akin kung sa akin talaga siya interesado. Still, sa'yo lang. Siguro it depends, no? Magkaiba lang talaga kayo ng gustong mangyari nung time na yon. Na parang, correct. ikaw, nagte-test ka na parang, baka pwede siya, ganun. Baka siya, nagte-test siya ng maraming tao. Oo, jowang-jowa na. Oo, parang mga ganun. Ganon. Tapos yun, nangyari siya August. Tapos, hinayaan ko na yun. Wala na akong pakialam. Kasi wala naman kami. Wala naman akong pakialam na din. Kasi nag-fade na rin naman yung relationship. And yun din, sabi ko, bigyan mo ko, Lord, ng way
para mahanap ko yung exit sa sitwasyon na to na pinasok ko. Kasi ang hirap talaga lumabas pag nandun ka sa ganong sitwasyon, di ba? Kasi nga paano ka lalabas sa hindi mo alam kung anong pinasok Correct, mo? di ba? Maliligaw at maliligaw ka talaga. So sabi ko, sana mahanap ko na yung daan palabas. Ganon. Tapos eto na, August yon. So sabi ko, eto na yon. Malaya na ako. Ganyan, wala na akong pakialam sa kanya, ganyan. Tapos, December, pumunta kami sa isang bar with the friends. Andun siya. Eto nangyari. Di ko siya pinapansin nung una. Pero inaabutan niya ako ng sisig, ng pizza. Pinansin mo pa? Hindi ko siya pinapansin. Siya ang nag-first move. Kasi, Ganda! hello! B-boy, bibo! hindi ko siya pinapansin. Nakagaroon lang ako sa bar. Kunwari hindi nakikita, ganun. Pero sa akin naman kasi, wala na rin akong bubog, wala na rin akong galit sa kanya. Like, ano ba, iisipin pa ba kita? Burden ka lang kung itatanim ko pa yung galit sa'yo. You're just a no one naman. Dumaan ka lang sa buhay ko. Di, bye-bye, gano'n. Tapos, eto na, inaabutan niya ako ng pizza, ganyan. Tapos, meron akong naka-beer pong nun na bet ko sa bar. Ay, si Pa-epekto! Oo. Porket nandyan yung... Hindi, wala akong pakialam sa kanya. At ang nasa isip ko rin nun, wala na rin siyang pakialam kasi may bago na siya. Tama naman. Diba? Kasi friends lang naman kami, circle of friends na nagkaroon lang talaga ng lovers within the circle. Ganon. Tapos maya-maya nakita ko, dinuduro niya ako from afar. Ginaganon niya ako. Galit yung mukha niya. Galit kasi may ka-beer pong ako na iba. Tapos pagbalik ko ng table, nag-walk out siya. Sabi ng mga kaibigan, uy, teka lang, ganyan. Umalis siya. Tapos pagbalik, sabi ni ganito, bakit daw harap-harapan mong ginagawa sa kanya yung ganyan? I was like, kupal ka ba? Inaano kita, be? Ang kapal naman ng Oo, totoo. Diba? Like, galit na galit siya kasi nakita niya akong ganon ng harap-harapan. Like, anong difference nun sa ginawa mo sa akin? Hindi, kasi nung time na nakita mo na meron na siyang ka-holding hands, kinonfront mo ba siya? Or like, hindi na. Hindi na. Wala na akong pakialam. So, wala nang naging explanation yung nangyari na yun. Kaya nagkakalat kayo both. Oo. Pero ako, wala akong pakialam sa kanya noon. May presensya niyan o wala nung gabing yun. Gagawin ko yung gusto kong gawin. May beer pong ako kung kani-kanino at may just enjoy the night, gano'n. Tapos nag-CR kami. Sumunod siya sa CR nung nag-CR ako. Oh my God! Pero ang twist. May nakita kang manok? Hindi, parang lang yun, Vienna sausage na. Mas maliit na sa charot. Uy, may sabaw yung Vienna sausage. Juicy naman. Yan ang mahalaga. Tapos sabay kayo sa CR. Tapos eto na, sumalubong siya sa akin ng parang payakap. Lasing ba siya? Tipsy na ako, kaya natumba kami parehas. Hindi ko makakalimutan kasi nagkapasa ako nun, arte naman nun, natumba ka. Tipsy, natumba kami parehas. Hindi yun fantasy, kasi natumba ako sa ihi. Sa baba ng urinal, Hindi yun fantasy, hindi nakakawatpad yun, Kadiri talaga. Sabi ko talaga, pagkamalasan talaga, ito talaga kasama kong taong to, nandipon dyan talaga. Lumabas kami doon sa may tapat ng pintuan ng CR. May music pa doon, syempre may tugtog-tugtog. Bilang sabi niya, kumusta na? Sabi ko, okay lang. Okay lang, ikaw. Tapos, ganun. Tapos sabi niya, sorry nga pala sa nangyari, Sabi ko, wala na yun. Para kayong lang kami doon. Sabi ko, wala na yun. Kalimutan mo na yun. Sabi ko, kamusta na siya? Tapos sabi niya, wala na kami yun ang twist. Ayan. Ito pa ang twist. Sabi ko, talaga? Tapos sabi niya, oo, nag-cheat. Boom. Ganyan talaga yung mga cheater. Yung mga cheater, kapag hindi nag-work yung pinalit nila, bumabalik sila doon. Di ba? Pag palpak yung pinalit, bumabalik ulit. Sila. Ganon. True. At saka saan lang sila, curious lang ako saan sila kumukuha ng kapal ng mukha, ng confidence, ng, di ba, ng kumpiyansa sa sarili na balikan pa yung isang taong tinarantado mo. Totoo. Alam mo, kaya hindi ako naaawa doon sa mga taong niloko Mas nakakaawa yung mga taong nagloko. Oo, nagloko. Kasi mas matagal yung kanila. Mas matagal yung proseso. Mas matagal kasing tanggapin sa sarili mo na nagkamali ka. Kaysa yung ibang tao ang nagkamali sa'yo. Unless sanay na sanay sila. At parang... Oo, may mga pathological cheater kasi. Pero yun nga, B-boy, maraming factors din kung bakit sila ganun At lately ko lang yan na
na-realize na minsan kung paano sila lumaki sa bahay, kung ano yung nakikita nila sa mga nakakatanda. Sa paligid nila. Yun nga yung benefit of the doubt ko dun sa taong yun. Kasi diba sabi ko nga kanina, naloko siya ng paulit-ulit. So sabi ko, ano ba? Tinatry niya ba yung feeling na kapag siya naman ang nasa yung iba naman, sitwasyon, yung iba naman gumaganti, ganyan. Diba? Gumaganti, tatanga-tanga. Hindi naman sila ako yung may kasalanan. Di ba bakit sa akin mo gagawin? Sa bagong tao. So, ayun. Kaya hindi rin naman ako, parang hindi ko kinakahiya na napunta ako sa mga relasyon na naloko ako. Kasi may mga natutunan naman ako sa ganung sitwasyon. Oo, marami talaga. Like, minsan tayo, pag naloko tayo, nagagalit lang tayo dun sa tao. Sa tao. Pwede, meron kang pagkukulang, pero ibig sabihin nun, hindi siya ready for you. At hindi pa rin ma-justify nun yung pagloloko niya. Oo, tsaka tigil-tigilan nyo na yung mga micro-cheating, pare-pareho lang yun. Oo, iisa lang yan. Nakakainis. Inano pa parang binaba pa yung effect. Micro-cheating lang yan, pwede. Irita talaga ako dyan. Sabi, ay hindi, chinat lang, wala namang nangyari. Micro-cheating lang yun. Oo nga, tsaka di naman natuloy. Oo, mga ganyan. Paano pag natuloy, tsaka ka lang iiyak, tsaka ka lang magde-decide. Correct. Diba? Well, anyway, I am thankful sa mga cheater na. Actually, in fairness naman, talagang iiwanan kanila ng lesson. Oo. Magiging cautious ka na next time around. Ang scary lang, hindi kasi lahat may courage to leave. No, yun lang. Marami akong kilala, gusto na nilang umalis, pero parang ang epekto sa kanila ng cheating ay mas hinahabol nila yung partner nila na hindi mo ako dapat ipagpalit. So, ipiplease pa kita lalo hanggang sa bumalik yung feelings mo sa akin. Well, meron naman akong relationship na, di ba sinasabi ko nga na, ay hindi, deal breaker ka yan eh. Pag nalaman ko nagloko, kinabukasan, wala na kami. Napunta naman ako sa relasyon na nag-cheat. Tapos, hindi ako nakaalis agad. Nakipag-bargain ka pa? Hindi ako nakipag-bargain. Hindi ko ma-explain yung feeling ko na nanginginig. Nanginginig! Hindi ko ma-explain yung feeling ko na parang sabi ko, ayoko na sa kanya pero hindi ako makaalis. Siguro, familiarity. Parang naisip ko sa sarili ko na ang dami ko ng investment. Oo, nasanay ka na. Nasanay na ako na kilala na namin ang isa't isa. Tapos doon ako nagtatanong na, tatanggapin ko ba siya bilang tao kahit ganito na yung ginawa niya? Wala na ako doon sa part na, bakit mo ginawa yan sa akin? Nandun ako sa point na, tatanggapin ko ba yung ginawa mo? Or iiwan kita? Or worth it ka ba? Parang, ikaw ba yung taong kaya kong patawarin ng paulit-ulit habang buhay? Tapos nasagot ko yon, sabi ko, months ko siya na-realize. Na parang sabi ko, ay hindi. Ibig sabihin lang nito, hindi niya ako pinili. Kahit na alam ko sa sarili ko, malaki ang chance na piliin ko siya kahit nag-cheat na siya. So, yan. Wala na rin kami. Good thing. Wala na. Oo. Diba? Nakaalis ka. Oo. At ang sabi nila yun nga yung scary part eh. Pag nag-cheat, ikaw magde-decide na umalis ka, ganyan. Ito pa yung nakakainis sa mga cheater. Pag nahuli sila, hindi sila yung nag-i-initiate ng breakup eh. Dapat kayo ang nag-i-initiate ng breakup kasi kayo yung may ginawa. Correct. Na pasensya ka na, nag-cheat ako, hindi na to tama, kailangan ko nang umalis. Hindi kasi at the end, gusto nila, sila pa rin ang good sila person. Sila pa din. Like, ako yung iniwan niya siya yung nakipaghiwalay may ganyan. May mga hindi kaya. Hindi ko rin naman din kaya, 'di ba? So sabi ko, hindi ako napuputol nito kasi ako naman talaga dapat ang mag-decide. Correct. Kasi nga, ikaw ang naloko. Oo, parang dun sa cheating incident, nakilala ko siya na ganito siyang klase ng tao, ay hindi ko kayang tanggapin to. Aalis na lang ako. Ganon. Na-reminis ko ba? Diba? Lahat ng hapdi, pighati. Well, anyway, ewan ko, para sa akin, pag nag-cheat ka, isa ka sa mga pinakamahinang nilalang sa mundo. Correct. Na parang, kasi ang temptation ay hindi nawawala. At laging merong mas maganda, mas pogi, mas maganda ang career, ganyan. Ang hubog ng katawan. Kaya na-realize ko din talaga na pag pinili ka talaga, pipiliin ka kahit
alam mo yung, wala na yung fully healed, nag-self-love. Oo. Sakitin, kairita. Alam nyo, kahit anong state ng katawan nyo ng buhay ninyo, pag may pumili sa inyo at decided siyang piliin ka habang buhay, wala na. Walang makakapantay. At lagi ko, totoo yan na maraming temptation every day. Marami kang option every day. Pero kapag fully committed ka, ito yung gusto kong mangyari in life. Nakikita ko na siya habang buhay. Wala. Kahit anong pakita ng kahit makakita ka pa ng ng manok. Wala. Chicken skin. Wala talaga. Kaya, bilib ako sa mga ganong klase ng tao kasi strong ang kanilang pag-iisip. Oo. Kaya nga, di ba, reminder to ulit that cheating is a choice. Yes. Diba? Nasa iyong palad, nasa iyong mga kamay kung gagawin mo yan, kung dadawdawin mo yan. Totoo. Nakalantad sa harapan mo. Kung hindi, di ba? So, choice mo yan. So, kapag choice mo yan at ginawa mo yan, kung ano man yung magiging consequence ng pagloloko mo, kailangan mong harapin yan, panindigan at lunukin. Totoo. Diba? Kapag napagdesisyonan ng niloko mo na iwan ka, tanggapin mo yun. Totoo. Oo. Siyempre, normal yung makikipag-bargain ka, magmamakaawa ka, napatawarin ka, pagbigyan ka ulit ng tsansa. Pero, hindi pa rin talaga kasi talaga maaalis nun yung fact na nagloko ka. So, yun yung may iwan dun sa taong niloko mo. Ang gusto ko lang, ang aking huling habilin. Hindi ko maipapasa yung courage sa ibang tao na kapag niloko kayo, umalis na kayo agad. Kasi iba talaga kapag nandun ka na sa sitwasyon. Pero gusto ko lang na sana mag-take time at 100%, kahit gaano katagal, kahit years, pero alam kong darating yung punto na kakayanin mong umalis sa ganung klase ng relasyon pag nag-cheat yung partner mo. Gusto ko lang na sana 100% decided ka na para ikaw yung hindi magkakaroon ng regrets. Wala na yun. Kapag 100% sure ka na. Desidido ka na. Alam mo, ang technique daw dyan is sige lang. Sagarin mo ang sarili mo. Ubusin mo lahat ng natitira mong pagmamahal. At kapag dumating na wala na, mas madali na lang ang lahat. Diba? Wala ka nang mararamdaman. Wala ka nang hirap na mag-let go. Wala ka nang separation anxiety. Kasi wala na. Naubos ka na. Nasagad ka na ng taong yun at hindi ka na niya masisisi. Isa pang tip. Usually kasi sa atin, kapag nag-cheat, sinasabi mo agad, diba? Parang, cheat siya sa akin, tangina niya, or kapal na mukha niya, tapos next week kayo ulit. Diba? Kasi malamang sa malamang, ang sasabihin ng friends mo ay, umalis ka na dyan. Ikaw, pinaprocess mo pa nga kung bakit nag-cheat yung tao na to, papatawarin mo ba? Kaya minsan nakakapag-decide ka ng ora-ora kasi natatakot ka rin ma-judge ng ibang tao. Correct. Pero deep inside, ayaw mo pa rin naman talagang umalis. Diba? So, ang tip ko lang ay kapag nandyan kayo sa ganyang sitwasyon, huwag niyo munang sasabihin sa iba. Promise, sobrang importante nun. Mag-meeting kayo ng self mo. Gather yourself. Mag-meeting kayo. Pero kung may kilala ka like kahit isang tao na as in mapagkakatiwalaan mo na hindi ka i-judge, keso anong maging decision mo, papatawarin mo or hindi, para lang, naman yun para ma-express mo yung galit mo. Kasi delikado rin naman ng ikaw lang. Baka naman mabaliw ka, diba? Pero yun, sana yung decision mo ay hindi affected ng ibang tao. Dapat on your own. Para kapag nakapag-decide ka na, at least, hindi man to influence ng wala ibang tao sisisihin. Oo, ako lahat ng ito. So, ayun. Yun. Just remember, kapag nagmamahal ka, tapos ang intensyon mo ay puro, solido, tapos niloko ka pa rin, hindi ikaw ang nawalan. 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 Kasi mga cheat. Paki all.